halaga ng 1,600,000 pesos. Four-wheel drive tractors na nagkakahalaga naman ng 2,600,000 pesos. Ang riding transplanters na nagkakahalaga ng 6,200,000 pesos. Mula sa Department of Agriculture, makakatanggap naman ang mga benepisyaryo ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng multi-purpose cultivators na may halagang halos 1,500,000 pesos. Ang mga programang ito ay handog sa inyo ng pamahalaan para sa mga fisher folks at mga magsasaka ng Pangasinan at ng Region 1. Sa ilalim ng High Value Crops Development Program, tatanggap ang mga piling benepisyaryo ng Onion Cold Storage Facility na may halagang higit sa 19,700,000 pesos. At mga pump and engine sets na nagkakahalaga naman ng 591,000 pesos. Ngayon, ang mga benepisyaryo ng Rice Banner Program ay makakatanggap ng humigit 39,000 bags ng hybrid seeds na nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. At fertilizer discount vouchers na nagkakahalaga ng higit sa 36 million pesos. Sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng Food Production and Livelihood Inventions or Intervention na nagkakahalaga ng higit sa 600,000 pesos. Tatanggap din ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Corn Banner Program ng corn sheller na may halagang 358,000 pesos. Recirculating dryer na may halagang higit sa 2,500,000 pesos. Four-wheel drive tractors na may halagang 6,900,000 pesos at combine or corn combine harvesters na may halagang 2,345,000 pesos at hauling truck na may halagang higit sa 2,400,000 pesos. Sa ilalim naman ng Organic Agriculture Program, ang mga benepisyaryo ay tatanggap ng hauling trucks na nagkakahalaga ng 2,680,000 pesos. Mula naman
Sa Fuel Subsidy Program, tatanggap ang mga benepisyaryo ng fuel assistance cards na nagkakahalaga ng halos 356,000 pesos. Sa puntong ito, mamimigay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Shellfish Culture Technology Livelihood Package na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. At package of inputs for tilapia cage culture na nagkakahalaga ng 956,000 pesos. Sa ilalim naman ng Development Salt Industry Project, tatanggap ang mga benepisyaryo ng Solar Salt Production Package higit sa 2,200,000 pesos. Ang mga mangingisdang benepisyaryo ay makakatanggap ng motorized FRP boats na nagkakahalaga ng 225,000 pesos. Ngayon naman mula sa DA-ACPC o Agricultural Credit Policy Council, tatanggap ang mga partner lending conduits sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program ng Credit Fund na nagkakahalaga ng 80 million pesos. Ngayon naman, mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita program na nagkakahalaga naman ng 46 million pesos. Mula naman sa Philippine Corp or Crop Insurance Corporation, makakatanggap ang Pangasinan Farmers and Fisherfolk ng indemnity checks na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Mula naman sa Department of Labor and Employment, tatanggap ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers na tulong pinansyal na nagkakahalaga ng halos 20 million pesos. Sa puntong ito, mamamahagi ang Department of Trade and Industry sa mga cooperators ng shared service facilities na nagkakahalaga ng higit sa 9,600,000 pesos.
Mula naman sa Technical Education and Skills Development Authority, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng Masonry NC1 ng training allowance na nagkakahalaga ng 32,000 pesos at starter toolkits na may kabuuang halagang higit sa 35,000 pesos. Samantala, ang mga benepisyaryo ng Shield Metal Arc Welding NC2 ay tatanggap ng training allowance na nagkakahalaga ng 68,000 pesos at starter toolkits na may kabuuang halagang higit sa 353,000 pesos. Dito na po nagtatapos ang ating ceremonial turnover. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na ibinahagi ninyo sa mga magsasaka at mangingisda ng Pangasinan at kabuuan ng Region 1. Kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti. Upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita, inaanyayahan po natin si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III. Malugod po akong bumabati sa ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At mga kalihim ng ating pamahalaan sa lahat ng kapwa lingkod bayan at sa mahigit na 3 milyong mamamayan ng Pangasinan, magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing Pangulo sa kanyang pagbisita at sa lahat ng programa na kanyang itinaguyod para sa kapakanan ng taong bayan. Una sa lahat, tayo ngayon ay naririto upang masaksihan ang pagbibigay ng ating Pangulo ng tulong para sa mga DSWD beneficiaries ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program, PAF o Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks, and Families, at ang mga Agrarian Reform beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Condonation ng kanilang Comprehensive Agrarian Reform Loans. Ibig sabihin po nito ay pinapatawad na at hindi nasisingilin ng pamahalaan ang kanilang kabayaran sa mga lupang ipinagkaloob sa kanila. Pangalawa, nagpapasalamat din po tayo na sa pagdalaw na ito ng ating Pangulo, ang lahat ng kanyang magandang proyekto para sa ating mga kababayan ay hindi lamang para sa Pangasinan, kundi patuloy po ang kanyang sigasig upang dalhin ang lahat ng mga ito sa kabuuan ng Region 1. Kasama na po ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Sa aking pagtatapos,
muli pong ipinapahayag ang maalab na pagsuporta ng lalawigan ng Pangasinan sa ating minamahal na Pangulo, sa kanyang pangunguna sa ating bansa. Dalangin po namin ang inyong tagumpay sa lahat ng inyong adhikain tungo sa katuparan ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Vico. Ngayon upang magbigay ng kanyang mensahe, inaanyaya natin si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Your Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., palakpakan ho natin siya. Distinguished members of the Cabinet and the House of Representatives, and Governor Monmon Gico and all the governors of Region 1. Also, all of the local government officials, the vice governors, board members, we have here the mayors and also the vice mayors and the councilors. And also, I saw earlier some of the barangay officials who are here today. And I would like to greet also all the heads, the officials, and also the employees of the different national government agencies. They are here now today. Ken amin nga padak nga manalon saray amin ya kaparak ya dumaralos masantos yang aramid si kayo namin naimbag nga malam kada tayo amin. Apo, magandang hapon po sa ating lahat. Meron po akong kwento, bibilisan ko ho dahil 5 minuto lang ang binigay sa akin. Ito ho tungkol sa isang ama, sa isang anak, at saka isang kabayo. Yun pong mag-ama, nakasakay sa kabayo, nakita sila ng mga tao, ang sabi ng mga tao, tingnan mo itong mag-amang ito. Pinahirapan nila yung kabayo. Pagkatapos, narinig ng mag-ama, bumaba yung tatay, ang nakasakay yung anak. Nakita rin ng mga tao, sabi ng mga tao, tignan mo itong anak na ito. Yung tatay ang pinahirapan. Siya ang hindi pinasakay sa kabayo. Di nagpalit. Yun naman, tatay ang sumakay at yung anak naman ang humila ng kabayo. Nung nadaanan nila yung ibang mga tao, sabi, tignan mo itong ama na ito, kawawa naman yung anak niya. Sabi, tignan mo itong anak na ito, kawawa naman ang ama. Pagkatapos, silang dalawa, bumaba. Silang dalawa, humila ng kabayo. Sabi ng mga tao, ubod naman ang tanga nitong dalawang ito. May kabayo, hindi gamitin. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kailangan marunong tayong manindigan. Pangalawa, kailangan kahit na anong gawin natin, kahit kabutihan, meron at meron masasabi ang mga ibang tao. Ngunit, ang ating mahal na Pangulo, noong kanyang pinag-aralan, nag-usap-usap po kami. Sabi ng Pangulo, yung ating mga agrarian reform beneficiaries, kayo po, merong pandemya, hirap na hirap kayo. Pagkatapos,
Bukod sa pandemya, meron pang climate change. Pagkatapos, doon sa Land Bank at saka sa Department of Agrarian Reform, pag tinignan mo yung listahan kung sino nakabayad na at hindi, at kung sino yung mga nabigyan ng lupa, ang gulo-gulo, ang hirap basahin. Kaya ang sabi ng ating Pangulo, kung gagawin natin to, kung magtutuloy-tuloy ito, hindi na makakabayad ng magsasaka. Hindi na sila makakabangon. Kaya ang ating mahal na Pangulo, dumisisyon, nanindigan na kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, nanindigan siya, wag na natin singilin ang mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Yan ho, ang desisyon ng ating mahal na Pangulo. Kanya't agad-agad po, humiling ang ating Pangulo sa Kongreso. Gumawa nga kayo ng batas para tuluyan na natin mabura ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries. At nagpapasalamat po kami ng ating mahal na Pangulo. Agad-agad inaksyonan ng Kongreso. Nagpapasalamat kami kay Speaker Martin Romualdez sapagkat kahit isa walang kumontra dito sa panukalang batas. Ito. At dahil din po sa kasipagan ni Senator Cynthia Villar at ni Senator Amy Marcos, wala hong kumontra din sa Senado, agad-agad na ipasa ang panukalang batas, ang tinatawag na condonation law o condonation bill na punta po sa opisina ng ating mahal na Pangulo. Agad-agad din po, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nilagdaan niya kagad itong panukalang batas na ito na naging batas. Ito ang tinatawag ngayon na Republic Act 11953, National New Agrarian Emancipation Act, or ang nickname po nito ay Condonation Law. At nasisihan po kong ipamalita sa inyo na ito pong batas na ito, ang sinasabi nito na mahigit sa 600 plus na magsasaka ang makikinabang, hindi na babayaran ng utang na nagkakahalaga ng 57 plus billion. At dito po nasasakupan mahigit sa 1 milyong hektarya. Isipin niyo ho yan, makikinabang ngayon. Wala na silang babayaran na amortization fees. Libre na ho ang lupa na natanggap nila sa administrasyon ni Presidente. Kaya po ngayon, naririto tayo, tandaan po ninyo, July 19, 2024, dito po sa Lingayen, Pangasinan, at nangyari sa rehiyon na nagmamahal ng gusto sa ating Pangulo dito sa Region 1, ang makasaysayang gagawin natin ngayon. Lalagdaan namin ng ating mahal na Pangulo itong tinatawag na Certificate of Condonation and Release of Mortgage, at ito ang magpapatunay na ang mga agrarian reform beneficiaries ay malaya na kayo sa pagkakatali ninyo sa utang na inyong pinapasa. Kaya ho, merong libreng lupa at isang tambak ng support services ang ipinapamigay ng ating Pangulo
at ipapamigay pa libreng lupa, isang tambak na tulong, babangon uli ang mga magsasakang Pilipino na magpapakain sa mamamayang Pilipino. Kaya mabuhay po kayong lahat, agbyag kayo amin, nga manalon, mabuhay kayon amin, ya dumaralos, mabuhay ang ating mahal na presidente, mabuhay ang bagong Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary Estrella. At ngayon, upang lumagda sa unang Certificate of Condonation with release of mortgage sa ilalim ng Republic Act 11953 or ang New Agrarian Emancipation Act, inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo at si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Tinatawagan din po natin sina Pangasinan Governor Ramon Gico III, Ilocos Sur Governor Jerry Singson, La Union Governor Rafi Ortega David, Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Araneta Marcos at DAR Undersecretary Kazel Celeste upang maging saksi sa paglalagdang ito. At ngayon po ay lalagdaan ng ating Pangulo at ni Secretary Estrella ang unang Certificate of Condonation with release of mortgage. Ayon sa mandato ng Republic Act 11953, ang Certificate of Condonation with release of mortgage ay magbibigay otoridad para sa condonation or pagbura sa mga utang na bayarin sa lupa ng mga magsasakang agrarian reform beneficiaries bilang tulong sa ating mga magsasaka. Ngayon po, hinihiling natin na ipresenta ng ating mahal na Pangulo at ng Secretary of Agrarian Reform ang nalagdaang Certificate of Condonation. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Department of Agrarian Reform. Maaari na po tayong umupo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Agtugaw tayo po. Andito din po, kasama po din natin ang kalihim ng Departamento ng Social Welfare and Development, ang DSWD Secretary, dahil po, alam ko na nakikita niyo siya kapag may bagyo, kapag may baha, may lindol, pumutok ang bulkan. Yan po ang nakikita na dahil pagka may sakuna, may kalamidad. Siyempre, DSWD ang pumapasok. Ngunit kasama siya ngayon dito dahil sa aming pananaw, ang pinagdaanan ng ating mga manlalon kay mangalap ay talagang krisis din ito. Pareho din. At wala tayong magawa at it is the act of God dahil nga sa climate change na nangyari. Kaya't kasama natin ang DSWD Secretary para maghanda at nagbigay ng tulong ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang ating ang ama ng lalawigan ng Pangasinan, Governor Monmon, the municipality, ating host dito, municipality
of Lingayen, ang host natin sa ganito sa ngayong araw na programa, Mayor Leopoldo Batawil, and Municipal Mayors, apong mayores, ken Bocales, ken opisyales, na dumadumang ahensya na pamahalaan, na imbag nga malem yung amin apo. Kasama din natin ang ating La Union Governor dahil kasama rin sila sa Region 1 na pagbigay ng ating mga ibabahagi ngayong araw. At kasama the La Union Governor, Governor Rafael Ortega David, and ang ating may kasinilo na sumama sa akin. Dahil po, galing ako sa Ilocos Norte at nagbukas kami sa Sulbec, sa Pasukin, nagbukas kami yung Earthfield Dam para meron tayong papatubig na binigay. Tapos pumunta kami sa Pindig at nagdala naman kami ng sari-saring mga tulong. Pero yung malaki ay yung rice processing na may dryer na, may miller na doon nagigiling lahat at napakalaki. Kaya sinama ko na siya rito. Sabi ko, ikaw nang mag-represent sa atin dito sa Pangasinan. Vice Governor of Ilocos Norte, Vice Governor Cecil Marcos. The members of the House of Representatives who have joined us here today. Ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong hapon, nakasama natin ngayon, kayo po ang mga beneficiary ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda para dito po at agrarian reform beneficiaries. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, susubukan ko ito dahil hindi, yung Ilocano kaya ko pa pero masantos yaagaw ed sikayon amin. Maraming salamat po sa inyo lahat na dumalo sa mahalagang araw na ito. Lalo po sa lahat ng ating mga magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya. Narito kami ngayon upang bigyan ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga bayani ng bayan sa sektor ng agrikultura. Alam natin na naging matindi ang pinsala ng nagdaang El Nino sa mga kabuhayan ninyong lahat. At pagkatuyo naman, ang lupain ay kakulangan sa tubig ay nagdulot ng malaking hamon hindi lamang sa mga pananim, kung hindi maging pati na sa palaisdaan dito sa Pangasinan. Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit 559 na milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1, kasama na ang Pangasinan, kung saan halos 20,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy kayong nagsusumikap at nag-aalay ng inyong sarili upang masiguro na may pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Bilang pasasalamat at ganti sa ipinamalas ninyong dedikasyon, katatagan at pagmamahal para sa bayan, pumarito po kami upang maghandog ng kaunting tulong na magpapagaan sa hinaharap ninyong mga hamon. Una sa lahat, mula po sa Office of the President ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya mula sa iba't ibang probinsya ng Region 1. Sa kabuuan, mahigit 180 milyong piso ang ating ipapamahagi sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing lugar upang maihatid ito sa ating mga benepisyaryo. Dagdag po rito, ang DSWD naman ay magbibigay din ng 10,000 piso na cash assistance sa bawat isa sa higit na 4,000 benepisyaryo mula sa Pangasinan sa ilalim ng programang Ayuda sa Kapus Angkita Program o yung tinatawag na AKAP. At kasama din po ang ating mga congressman dito sa ating ginagawa. At para naman sa lahat ng dumalo sa okasyong ito, ay
lahat po ng bumisita ngayong araw ay makakatanggap ng 5 kilong bigas mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Mula sa ating Department of Agriculture, magbibigay tayo ng mga punla at iba't ibang makinarya at kagamitang pansaka tulad ng hauling truck, traktora, corn sheller, recirculating dryer, yung hammer mill, pump and engine set, riding transplanter at combine harvester. Meron tayo naka-display na dito yung mga maliliit na meron yung malalaking traktor nandun sa labas. Ito po ay bibigay natin sa ating mga magsasaka. Nandyan din yung mga bangka at yung lambat na aming binibigay para sa mga ating mga mangingisda. Maglalaan din po tayo ng 80 milyong piso na pautang galing sa Agri-Negosyo Loan Program. Di rin magpapahuli ang BIFAR na mamimigay ng isang demotor na bangka at iba't ibang kagamitan para sa pag-aalaga ng tilapia at ng shellfish at modernong pagpoproseso nito. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng higit na 8 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa ilalim ng Shared Service Facilities Project. Bukod dito, magbibigay din tayo ng halos 20 milyong piso para sa higit na 4,500 benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Mula naman sa TESDA, meron din tayong training allowance, scholarship grant at starter toolkit para sa ilan nating scholar na mag-aaral ng masonry at shield metal arc welding. Maliban sa mga tulong sa akin na aking nabanggit, may special na regalo din po tayo para sa ating mga magsasaka sa araw na ito. Kanina nga po ay napirmahan nga lang namin yung Certificates of Condonation with release of mortgage. Ito po ay ipapamahagi ng DAR sa ating mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs dito sa Region 1. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga Agrarian Reform Beneficiaries dito sa Region 1. Mahigit 50 milyong pisong halaga ang utang ng pag-agraryo ay lapas 3,500 magsasaka ang ating napawalang bisa. Para naman sa katabing rehiyon na CAR, Region 2 at Region 3, ibabahagi din natin ang mahigit 70,000 na condonation din na magpapalaya sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary mula sa mahigit 3 bilyong piso na utang. Binura na lang natin para naman. Yung kwento po ni Sec Conrad, totoo po yun. Nung una kaming umupo, nag-usap kami, sabi ko, hindi pa, tinitignan ko ang mga pangyayari. Sabi ko, hindi pa natapos yung pinakamahalaga at pinakamalaking project ni President Ferdinand Marcos Sr. at saka ni Secretary Conrad Estrella na sinimula nila 1966 pa yata nag-start yung rice and corn. Sabi namin, nakakahiya naman masyado. 40 taon na ito, 50 taon na ito. Hindi pa natin natatapos. Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon. Huwag natin palalampasin itong pagkakataon natin na masabi naman natin na tinapos natin ang trabaho ng sinimulan ng mga ninuno natin. Matutuwa sa Tata Kundring pagka ito. Ang pamamahagi ngayong araw ng mga condonation na ito ay isang mahalagang hakbang pasulong sa ating paglalakbay tungo sa hustisyang agraryo. Kaisa ninyo kami sa inyong mga hangarin at kami ay tapat sa pangakong susuportahan at palakasin kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Magtulungan tayo upang bumuo ng matatag na kinabukasan kung saan ang bawat magsasaka, mangingisda at pamilyang Pilipino ay may kakayahang bumangon mula sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang buhay. Kayo po ang mga bayani ng ating makabagong panahon.
kayo ang muka ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang Region 1, mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos tiyon ina, kada kayo amin na po, na imbag nga malenyo amin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, inaanya natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Inaanyayan din po natin sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folk sa lalawigan ng Pangasinan na sina Berhelio Castillo mula sa bayan ng Dasol, Francisco Paliso mula sa bayan ng Mga Taram, Apolinario Frias mula sa bayan ng Malasiki, Sotero de Leon Villanueva mula sa bayan ng Santa Barbara, at si Joseph Centino mula sa bayan ng Manawag. Inaanyayahan po natin si Governor Ramon V. Gico III upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 48,760,000 pesos para sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of Pangasinan. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Norte, Wenceslao Clemente, Alexander Lapat, Florenda Dumaging, John Ronald Lopez, at si Ireneo Agibiti. Inaanyayahan po natin si Vice Governor Cecilia Araneta Marcos upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 50 million pesos para sa lalawigan ng Ilocos Norte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of Ilocos Norte. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Sur, Reynaldo Acosta, Jerome Buenaluz Jr., Prudencio P. Clemente Jr., Cherry Cuenta, at si Pedro Habok Jr. Inaanyayahan po natin si Governor Jerry Singson upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 43,330,000 pesos para sa lalawigan ng Ilocos Sur. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of Ilocos Sur. Mula naman sa lalawigan ng La Union, Albert C. Tacumos, Danilo M. Duclayan,
Danilo Espinueva, Jomar Gascon, at si Renato Gracochea. Inanyayan po natin si Governor Rafi Ortega David upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 42,900,000 para sa lalawigan ng La Union. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of La Union. Muli, congratulations sa ating mga beneficiaries. Sa puntong ito, atin namang tinatawag ang mga agrarian reform beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage. Mula sa lalawigan ng Pangasinan, Jonathan Napolitano Tabucol, Ramon M. Zaratan, Hermenegildo Latorre, Ravilio Mabana, Berbaldo Millares, at si Venancio Castillo. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Norte, Roy Ortega, at si Salvador Marugay. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Sur, si Riaco Dolores, at Simeon Molina. Mula sa lalawigan ng La Union, Carlos Mabutas, at si Ricardo Pupalar Sr. Balbalaga salamat at si kayo, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at dumako sa bandang gitna at samahan ng ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang Dito na po nagkakaroon ng programa. Magpapasalamat po tayo sa ating
pamilya dito sa mga lalawigan ng Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Mula sa aming mga puso, mahal na Pangulo, balbalag, supisa salamat niyo sa kayo, karayang tulong, misteryo sa kanila. Muli mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Ferdinand